Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Marahil karamihan po sa atin na ngayon ay dumadalo ng misang ito ay naghahanap buhay. At parte po minsan ng paghahanap buhay natin ay hindi lamang po yung pagtatrabaho. Kasama din po sa paghahanap buhay natin marahil ay yung mga pagbebenta, yung pagsusumikap natin ng ating buhay ay umasenso at gumanda. Pero tandaan natin mga kapatid, na may mga pagkakataon na kahit po tayo ay naghahanap buhay, umaabot din po sa punto ng ating sarili na tayo ay napapagod. Di ba po, minsan aminin po natin o hindi, yung maghapon natin na pagbabanat ng buto, yung paghapon natin na tayo ay naghanap ng ikabubuhay natin, aminin natin, ito po ay nakapapagod. At kung ito po ay nakakapagod, ano pong panawagan sa atin? Kailangan ng katawan natin ng pamamahinga. Kailangan ng buhay natin ng pahinga. Kaya nga, magandang tanungin, nakakapagpahinga pa ba tayo? Meron pa bang oras para tayo ay magpahinga? Mahalaga po ang pagpapahinga, ha? Dahil sa mga oras na yan, dyan tayo kumukuha ng lakas upang tayo ay makapagsimula muli. Dyan din po ang oras na tayo ay kumukuha ng lakas upang tayo ay mabigay natin yung ating buong sarili sa ating paghahanap buhay. Pero tandaan din natin mga kapatid, na sa buhay pananampalataya natin, meron din pong araw ng pamamahinga. Sa pananampalataya po natin bilang mga Katoliko,
ang araw ng pamamahinga ay araw ng linggo. At ang araw ng linggo ay araw na inilalaan natin para sa Diyos. Magandang tingnan din po mga kapatid sa buhay po natin. Ilang oras po ba ang ginugugol natin para sa Diyos? Kung tutuusin po sa pananampalataya natin, ang obligasyon natin na kailangan nating tupdin sa isang linggo ay makadalo lamang ng misa tuwing araw ng linggo. At gaano po katagal ang isang misa sa pagdalo natin? Mahaba na po siguro ang isang oras. Pero kung titingnan natin, paano ba natin ginugugol ang ating pang-araw-araw na buhay? 8 oras para matulog, 12 oras para magtrabaho. Ibig sabihin, may natitira pang 4 na oras. Saan natin ito ginugugol? Minsan sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nga kung tutuusin natin, ang nakakapagod sa buhay natin ay minsan hindi yung pagtatrabaho. Minsan ang nagpapapagod sa buhay natin ay yung paggawa natin ng mga walang makabuluhang bagay. Kaya nga may panawagan sa atin sa ating ebanghelyo na pakinggan. Dahil tinutuligsan ng mga Pariseyo ang mga alagad ng Panginoon. Pero napakaganda nung binigay na halimbawa ni Jesus nung panahon ni David, na kung saan siya ay kumain ng tinapay, na ang pwede lamang kumain noon ay mga saserdote, ang mga pari. Pero marahil nakita ni David na ang mga tao sa kanyang paligid, ang kanyang mga kasamahan ay nagugutom. Kaya ipinagkaloob niya itong tinapay na ito. Araw ng pamamahinga. At para sa mga Hudyo, ang araw ng kapahingahan ay araw na kung saan dapat sila ay hindi kikilos. They cannot even lift a finger during Sabbath. Pero anong panawagan ng Panginoon? Na sa kahit anong oras at pagkakataon, hindi dapat nagpapahinga ang pagpapakabuti. Sa lahat ng oras at pagkakataon, hindi dapat nagpapahinga ang gumawa ng tama. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan po yan. Kung ang inilalaan sa atin ay 1 oras para sa Diyos tuwing araw ng linggo, pagpapahinga din po ang mga oras at pagkakataon na tayo ay nagpapakabuti. Pagpapahinga din po ang mga oras at pagkakataon na ipinagkakaloob natin ng mga oras na ito para sa Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, hindi dapat nagpapahinga ang pagpapakabuti at paggawa ng tama. Aminin po natin o hindi, maraming pagkakataon po na tayong mga Katoliko, pinipili lang natin yung oras na tayo ay nagpapakabuti. Kaya nga minsan ang biruan, mamamatay ka na ba? Kasi bumabait ka. Minsan ang biruan, birthday mo ba? Kasi ang bait-bait mo. Magpapasko ba? Kasi ang bait-bait mo. Magkakwaresma ba? Dahil ang bait-bait mo. Kundi mga kapatid, walang pinipiling oras at pagkakataon ang pagpapakabuti. Dahil sa mga oras na tayo ay nagpapakabuti at gumagawa ng tama, ito ay oras para sa Diyos. At kung ito ay oras para sa Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Nakakapagod naman pong maghanap buhay. Pero wag tayong mapagod
magpakabait. Huwag tayong magpagod gumawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod na ilaan ng oras na ito para sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, sa tulong po ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, na pinaghuhugutan po natin ng lakas, hayaan po natin na tulungan niya tayo na huwag tayong mapagod, magpakabuti, gumawa ng tama, at umibig kagaya ni Jesus. Amen.